Puntahan naman natin direktor itong isa pa sa mga iniimbestagahan ninyo 'no, itong, alleged honey trap operation laban dito kay, Executive Secretary Ralph Recto. Okay, ano po ba yung kasalukuyang estado nito? Kumbaga, 'di ba may mga na-identify ka rito ng mga abogado na di umano Yes, involved, okay? yes. Nasaan na po sila? Yeah. Well, supposed to be yesterday, dapat nag-attend sila doon sa subpoena namin, pero nagpadala sila ng letter asking for a later date, the setting, which is August 17, that will be on Monday. From the looks of it, doon sa letter, they will attend personally dahil parang yung reason nila for not attending yesterday is personal also. So, hopefully, dumalo sila. So, apat sila na lawyer na inimbitahan natin na Mm, were positively identified by the witnesses na kasama sila ron sa pagbi-meeting. At okey. meron kaming mga ano naman, footages ng CCTV, at least sa what I've seen, the pictures, na nandoon talaga 'tong mga pinangalanan na lawyers na 'to. Okey, paki-ano nga po, paki-recap kasi nung I think 2 weeks ago nakausap ko yung abogado nitong, talent manager, si, Yes, si Attorney Attorney Raymond Palad. Palad. So kinuwento Yes, niya yes. yung version as far as the witness is concerned. Pero as far as the NBI is concerned, ano ba yung na-establish niyo talaga clearly from start Well, up to now? napakinggan ko yung ano, yung, interview na yan ni Attorney Palad. So, hindi naman nalalayo, actually na 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 natuwa nga ako kasi yung based on his accounts and accounts ng clients niya, yun din naman po yung pumasok sa amin na accounts. Originally, again, ulitin natin, the operations is supposed to be an entrapment and rescue operation sa human trafficking. Yun po yung original dito sa alias Ken. So nung Mm, nahuli namin 'tong alias Ken at na-rescue yung 5 na dala-dala niyang babae, yung supposed to be victim of victims ng human trafficking, dun lumabas yung storya na meron silang plinano na gagawin against Executive Secretary Ralph Recto. So 5 yung mm, girls, not all of them. Magkaibang issue po yung sa human trafficking kay alias Ken at yung rescue doon kila alias Jen. So open si alias Jen, kasama pala ron sa unang sa unang ginagawa nila ng istorya. mm. Tapos nagkaroon pa ng isang meeting, may iba pang babae na na-involve. So nakuha po namin lahat yung testimonial documents dito ni alias Ken at ni alias Jen, plus yung identification na po nitong apat na lawyer. So ngayon, inimbestigahan na po namin. In all this investigation, lumalabas po na ang pangalan ni Attorney Jing Paras at ni Congressman Leandro Libiste. Mm. So far ilan po yung mga testigo ninyo dito sa alleged character assassination? Dalawa ba or meron pang iba? Sabihin ko na lang Sir Christian, at least 2. Kasi At alam mo sa totoo, hinihingi nila yung mga copy ng affidavit, saka nung mga CCTV and all the other evidence. Pero we are guided by Memorandum Circular 48 of the Department of Justice. During the stage of an investigation, at case build-up na hindi namin dapat nga iharap sa kanila. So nung hinihingi lang nila nung dumaluyo po yung abogado ni Congressman Ching Paras, pinakita namin yung ibang ebidensya na lang para at least makita lang na talaga naman dapat magbigay linaw si Attorney Jing Paras. So meron mm. po siyang binigay na affidavit niya, and tapos ayan na nga, sa social media may mga lumabas na CCTV footages from one network na yung attorney Paras attributing sa amin, which is I'm categorically denying na hindi po kami ang nag-release niyan. Kasi CCTV yan, puwedeng may source na iba or puwedeng nanggaling kung kanino. Marami pong puwedeng nagkaroon ng access dahil that is a public place na pinagmitingan nila. Mm. So, sa Monday susulatan din namin yung network na naglabas, yung mismong personality, if they can provide us the copy of what they have so that we can authenticate and validate yung CCTV po na yan. So, pero for the record, you're saying na hindi sa inyo galing Hindi yung po kami CCTV ang footage na yan? nag-release niyan, and we cannot confirm kung that CCTV is exactly the same of what we have right now. What I'm Mm, saying, meron po kaming mga CCTV footages, but we have to authenticate it and compare it to what we have. Tsaka kung okey. sino po nag-issue, nag-release. Okey, dun sa mga But hindi of course, familiar alam 'no? naman natin, Sir Mm, Christian, ang media mo lagi sasabihin siyempre they have to protect their source, meron silang ganyan. So we're sure. expecting that already.
Opo, dun sa mga hindi familiar dito sa pinag-uusapan po natin na CCTV footage, you are referring to this, footage, actually lumabas din screenshot nito 'no, supposedly establishing that there indeed was a meeting among Oh, the talent manager tapos the si lawyers and at Congressman Jing Paras. mm. Pero Hmm. dun po sa mga footage na meron kayo, na-establish niyo na po ba talaga na nagkaroon nga ng ganong meeting? Opo, Mm, positively identified at dun po sa yung pa-identification po ni Elias Ken at ni Elias, Jen dun sa personalities nakabase po roon sa CCTV na pinakita sa kanila. okey. Kasi may nakita rin yata ako, I think parang baliktad naman yung version 'no? Sa na-establish ninyo, sino ba talaga lumapit kanino for the supposed character assassination plot? Well, that is the claim ng depensa ni Attorney Jing Paras na ang lumapit daw si Elias Ken para gawin yon. Pero, I mean, you be the judge, if you weigh the evidence and yung reasonableness and logic, sino talaga yung may kapasidad. So, parang sa akin lang po, personally, I cannot see the logic na itong si Elias Ken may isip at lalapit doon. Tapos may confirmation na naman po talaga na may involved na pera, although ang sinasabi ng kampo ni Atty. Jing Paras, that is a financial assistance. Hindi Mm, parang form of payment. So parang, dun na po siguro magkakaiba yung istorya kasi medyo nagbago yung istorya. Nung una, nung walang lumalabas na mga, ebidensya na nag-meeting, dini-deny that there was a meeting. Nung mm, lumabas na, in-admit pero ang kwento na, ang lumapit itong si Elias Ken. So, mm. maimbestigahan naman po siya. That's why we're asking them to attend, makipag-meeting sa NBI para ma-establish natin sino ba sa dalawang version yung tama na version, sino yung mas logical, sino yung suportado ng ebidensya. Ang isa kong tanong dito in terms of logic, sino po ba merong motibo para siraan? Exactly. Exactly po. Sino yung may kapasidad, may motibo, at may kapasidad is sino may pwedeng magbayad. Parang, actually kung may admission na lumapit si Alias Ken para gawin yun, let's say na lang, assuming for the sake of argument, pero ba't ka pumayag? Mm, Alam mo naman na mali, hindi po ba? So parang doon pa lang medyo at the very least, sige, sabihin mo siguro, oh, hindi, sige, hindi ikaw. Pero when there is already an exchange of money, na sasabihin may pera na na ino-offer, principal na yan by participation or by mm. inducement or ganun po yan, nag-aaralan natin dyan. Tama po ba 'no, ng pagkakatanda ko ang kuwento ni Attorney Raymond Palad, kumbaga natalisod niya itong, honey trap or character assassination plot na ito. This was not your original target of investigation, tama? Tama po kasi Sir Christian, if you will notice ang NBA ngayon, we are very strict in human trafficking kung napansin niyo po. Mm, Kaya nga yung allegation nun yung sa Chicago KTV, 'pag tiningnan niyo po yung aming, mga success dun sa human trafficking na issues, napakarami po. Just recently nabalita yung may mga Russians kami na na-rescue. mm, Last few days ago lang po 'yan. Tapos yung mga existing po na massage parlor, tapos mga clubs po na ni-raise, napakarami po na ginagawa namin and we are thankful also to DSWD for assisting us dun sa amin pong, paglaban sa human trafficking po. mm. Okey. So yung I understand nakita niyo sa mga Viber messages o exchanges 'no, dun niyo nakita na merong usapan para i-set up Isagawa. itong si isagawa ano. Ano ba Yes. talaga, honey trap ba yan or sisiraan lang siya? 'Yan. Ano ba yung goal talaga? Maganda po kasi nagkaroon ng yung sinasabi dun ni ano, ni Kong Ladro na sinabi ko raw, may parang mix up. Ang sinasabi ko na mix up because the original, ah, operations is to arrest 'tong human trafficking na issue na 'to, yung pong talent manager, yung si Alias Ken, arestuhin siya. Nung naaresto na siya at iniimbestigahan na, siguro it's the way of him na baka to go easy on him, mag-iba yung takbo, nabanggit yun, lumabas yun. In fact, ang una pa nga naglabas nun is si Alias Jen na sinusugan, inagrihan ni Alias Ken. So talagang sa totoo, natalisod. Kaya nga sasabihin, naku, gawa-gawa lang yan, napaka unusual. Pero ganun po talaga yung nangyari. And we are thankful na lumabas po ito na ganito. Teka, clarify ko lang. So yung alias Jen, yung isa roon sa 5 babae, siya yung nag-volunteer ng information.
Nagsalita Tapos po siya. Actually, on okey, record po 'yan at kaharap po ang DSWD nung sinabi niya. Wala pong puwersahan 'yan, walang anything. Nung iniimbestigahan, parang sa sabi po sa rules and evidence 'to, ito yung tinatawag na res gestae, eh. Yung after a startling occurrence, may sinabi ka. And mm. those were on records with their consent po. Ano May exactly consent yung po nila 'yun. pagkakasabi po nung alias Jen? Yung parang sinasabi na kausap nila si Congressman Jing Paras at ang gagawin nga, gagawa sila ng character assassination was the term used, na gagawa ng affidavit, pipirmahan nila at ipapile yun at magpe-press con sila at ang kapalit noon babayaran sila ng malaking halaga. Magkano raw uli yung promise sa kanila? Unang dinegotiate-an ni Kong Jing Paras at di alias, Ken, 6 million. Tapos Hmm, nauwi sa 5 million. Para dun sa apat na babae, tag 1 million. 1 million din kay alias Ken. Tapos sinabi pa raw ni Attorney Jing Paras, dagdagan ng 500, so 5.5 dahil yung 500 para sa kanya. Yun okey. po yung istorya niyan. Tapos kinonfirm ito nitong talent manager 'no, si ano, Lito de Guzman. Well, kayo daw nagbanggit ng pangalan pero alias Ken nga tawag natin. Pero Teka lang, ako lang din parehas po kung yung sino nasikat diyan, eh. parehas po yung testimonya nila. Parehas po, Nagtugma, magtutugma. okey. Okey, so they were also pointing to Jing Paras, nakausap nila Opo. pareho? Ganito po, tama po. Tapos nung una nga dini-deny siya. Kaya nga ang question ko, Sir Christian, is can you categorically deny na nag-usap kayo tungkol diyan o nagkaharap kayo? Hindi puwedeng Hmm, i-deny kasi lumabas na yung CCTV, eh, na hmm, magkakausap sila. So ano na lang ginawa, ang istorya na lang pinapalabas, ang pinag-uusapan magpo-produce ng pelikula. At nagbago na ngayon. Ang sinasabi na ngayon, si Lito de Guzman na nag-approach para sabihin na siraan si E.S. Recto. So okey, inconsistent na po, eh. Pero dun pa lang po makikita na natin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. mm. So yun nga, bago tayo mag-move po dun sa ibang tanong ko po ano, so technically hindi naman kailangang ang plano hindi i-set up si Ralph Recto. Hindi po, Kunwari it's not a honey lure, trap. hindi gano'n? Hindi po papadala yung babae kasi yun yung unang lumabas, eh, nagdala ng mga babae na nahuli yun dapat dadaling kay ES, hindi po gano'n. Hindi Ang gano'n? balak talaga nagkaroon ng meeting, nagsimula yan, exchange ng text messages nung May 26 na-exchange ng message nila, tapos nagkaroon ng meeting July 11, 15 tsaka July 26. So, Mm. do'n na So at do'n natin makikita na nagkaroon talaga ng meeting supported by CCTV footages, by testimony ng mga witnesses. So, hmm. andodo'n na po. So, ang establish na lang natin, talaga bang gano'n yung naging pagpupulong? So, may So mga testimonya po. okey, so ang plano raw po ba ano lalabas sila in public, merong affidavit tapos publicly i-accuse Ipa-file po si sa Ralph Recto? piskalya, tapos Okey, magpe-press con. Supposed to be gagawin po ng August 3 and 4. bakit daw po gagawin yun? Character assassination nga po, eh. So kaya nga Dahil tinitingnan natin yung anggulo na parang targeted yata si E.S. Ralph Recto. Alam naman natin ang executive secretary is the primus inter pares or the little sa cabinet, president, hindi po ba? yeah. So Mhm. sirain mo, mag-iiba yung kaya po nagkaroon din ng mga spekulasyon at mga pagsusuri kung mayroon pa bang ibang mga matataas na opisyal ng gobyerno na gustong targetin po nitong grupo na 'to. Okey, 'di ba initially lumabas na information merong 4 na abogado, tama po ba? Na supposedly Tama sila yung po. nagco-coach dun sa Ta mga babae? Tama po, sila yung nagsabi, ito yung sasabihin niyo. Kaya yung attorney po ni Congressman Jing Paras sinabi merong affidavit, eh. Oh, sa kanila na po nanggaling yun, pero wala naman talagang napirmahan pero nakahanda yung affidavit. Okey. Nandun yung script. Opo, andun yung script na Ano raw ginawa po ano ng mga ano lawyers raw po. if you may, if you're ano, kung puwede niyo i-discuss, briefly, ano ba yung pinaka-gist nung script? Ano yung Well, sasabihin nila? character assassination po talaga na sasabihin na kinukuha silang apat na nagkaroon sila ng experience kaya lalo pong lumiwanag, eh, dun sa interview ng lawyer ni Kong Ching para sa isang network na nangyari ito mula 2022 hanggang 2025. So yun yung gagawing istorya. Na itong Hmm, apat na 'to sa iba't ibang okasyon kinuha ni E.S. Ralph Recto, may nangyari kung ano-ano daw na kababuyan na sexual na ginawa, nagda-drugs pa raw.
Tapos may mga description, yung pera hinahagis, mga ganyan po. May mga Mm. graphical description sila na sinasabi. Mm. Tapos yun po Okey. yung gagamitin. So, parang siguro ipapasok nila sa kaso ng Bausi, ganun yung balak nila. Okey. So, tapos identified niyo yung 4 na abogado na di umano, gumawa ng script at saka nagko-coach? Opo, sila po mismo, sinabi mismo ni Elias Dian na tinuturuan sila at saka ni Elias Ken, na ito yung mga sasabihin. At pagka Okey. na-file na napirmahan, bayad ng 40%, tapos pag na-file na sa piskal, another 30%, tapos yung naiwan na 30%, habang umaandar yung kaso. Opo. Saan naman po pumapasok itong, allegedly 'no, involved daw itong si, Congressman Leandro Libiste? Sinabi po mismo ni base do'n sa testimonya ni Alias Ken at ni Alias Jen, na sinabi mismo ni Congressman Ching Paras na magbabayad at magpopondo sa gagawin nilang operasyon na 'yan, si Congressman Leandro Libiste. At hindi lang po si Congressman Ching Paras, according to do'n sa mga witnesses, kundi pati yung mga lawyers kinumpirma na yung kliyente nila na si Leandro Libiste ang magbabayad. Base sa conversations with the talent Sa manager. conversation po nila, opo, opo, talent Hmm. manager, the talents. Kaso 'pag gano'n, hindi ba madaling i-deny 'yan? Puwedeng i-claim ni Well, Libiste na, sasabihin nga po, "Niloloko niya." hearsay, pero if there are a lot of corroborating statements, tapos meron pa po kaming ibang mga ebidensyang ma-present, then ma-establish po na he is involved. So Hmm. far, how strong is your evidence linking Libiste dito sa character assassination plot? Right now, what we have is the testimony ng mga witnesses, and that's why we want to talk to the lawyers nila. I don't know kung paano nila ipipresent or i-deny, whatever. But there are other documents or other evidence that we are looking at. So sa Hmm. ngayon, tama naman yung pagbanggit kay Congressman Libiste is hearsay, pero we are also checking yung mga postings niya. There are coincidence, na Hmm. malilink mo sa pangyayari. Kasi as early as Ah, May 17 may mga posting siya, like, na tungkol diyan sa ganyan na sinasabi pambababae ng isang opisyal diyan sa Rockwell. Tapos nung lumabas 'tong issue na 'to na wala pa namang binabanggit na lugar, inulit niya yung Rockwell. Tapos parehas nung kwento nung Alias Jen, na yun yung sinasabing script. Simultaneous po yan. So okey. we preserve those posting, and we have studied it. Pino-profile po namin. So Hmm. nagpo-post na si Libiste, nagda-drop na ng mga information. Opo, kumbaga sa ano, laying down the foundation. Mm. Hmm. Okey. Kasi iniisip ko kanina pinag-uusapan po natin yung possible motive, publicly naman talagang binabanatan, Opo. ni Leandro Lebiste itong si Ralph Recto, 'di ba? Sunod-sunod naman talaga Well, 'yan. yes, and the testimony of also Alias Jen, ang parang pagkakasabi ni Congressman Jing Paras is, this is also related to local politics sa Batangas, may gano'n po. Mm. Okey. Hmm. Pero yun nga, malakas ba yung ebidensya pa rin kunwari miski kasi I don't know kung magko-cooperate sa inyo 'to si Jing Paras, hindi ba? Pero kung totoo nga nangyari yun, mas maganda kung siya yung magsasabi na talagang kinausap siya Tama ni, po, Libiste. pero, sabi ko naman po, we are gathering, other pieces of evidence for this purpose po.